So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa atin lahat. At eto na ang kabanata. Eto na po ang video na kung walang iba kundi ang puro suntukan. At hindi lang po sa Senate kasi viral ho ngayon itong sagutan ni Senator Zubiri at Senator Alan Peter Cayetano. At may sumabay. Congress, may nagsuntukan din po. Mas matindi to, talagang nagkahablutan. Grabe, parang nakakaya na yung gobyerno. Ano kaya iniisip ng ibang bansa sa bansa natin, no? Siguro tawang-tawa sila sa atin. Siguro, sabi nila, ba't ganyan kagulo dyan yung mga buhaya dyan sa gobyerno ng Pilipinas? Hindi, pangit kasi ito eh. Napakapangit itong napakapangit na makita ng ibang mga bansa. At syempre, yung mga kabataan ngayon, napakapangit din pong mapanood nila ito na ganito yung mga attitude ng mga namumuno dito sa ating gobyerno. Oo, lalong-lalo na dito sa Congress at sa Senado, nagsabay pa talaga. Kung may suntukan, kung may match up or may suntukan si Cayetano at Zubiri, meron din sa Congress at hindi ko alam kung sino tong mga inayupak na to. Bali papanoorin ko sa inyo at eto, bago natin ito simulan, syempre don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At eto, asan yun? Asan yung eto na yun? Puro ka eto. Matapos magaling garin nilampaso ni Kong Dagook, panloloko ng DA sa magsasaka na bulgar na. Gago! Naku po, eto dugtong natin to, no? Yung kay Janet Garin na alam naman natin na isa din to sa mga anti-Duterte. Isa rin to sa mga beda-beda. Mahilig sa Jollibee. Siguro mas unahin natin to bago yung suntukan sa Congress, no? Baka akala nyo nagbibiro ako. Ayan na. Ayan, Congress yan, ha. Lakihan ko pa. Congress yan, ha. Pero mamaya na yan. Dito tayo kay Janet Garin muna. Alam naman natin na marami ring gigil dyan. Ayan muna tayo, ha. Okay. Panoorin. Matapos magbida-bida, Congressman Janet Garin nakahanap na ng katapat. Tila nanginig, nataranta at nawindang ang controversial congresswoman na si Janet Garin nang harap-harapan siyang supalpalin ng APEC Party List Representative na si Sergio Dagook matapos ang naging plenaryo at discussion pagdating sa budget ng Department of Agriculture. Hindi kaya tropa din to ni Kimbo? Hindi kaya mag-beshi rin sila, no? Gago! Kasi kung si Kimbo laging naka-pink, ito naman laging nakadilaw. Ito, panoorin natin. Hindi umubra ang tila talinuhang epek raw ni Garin matapos tila palusutan ang ilang mga loopholes ng Department of Agriculture patungkol sa irigasyon ng mga magsasaka at mangingisda. Ako po, ito pala yung ito yung issue sa DA sa mga magsasaka at mangingisda. Naku, yari ka sa netizen nito, Janet Garin. Ayusin mo. Baka ikaw ang sunod sa mga talagang makakabuo na tayo ng mga the toxic congress woman and congressman in the Philippines. Sa nasabing dokumentong hawak ni Congressman Sergio Dagook, inilabas nito na halos ang lahat ng mga magsasaka ay niloloko na lang ng ilang ahensya pagdating sa benepisyong dapat nilang nakukuha. Naku, wag naman sana. Kawawa naman yung mga tao. Imbes na sila raw ang makinabang sa proyekto at programang inilaan ng mga nakarang administrasyon patungkol sa pagpapaunlad ng agrikultura sa bansa, tila hindi na nakasagot si Janet Garin nang isa-isahin mismo ni Congressman Sergio ang lahat ng mga tila kabalbalan ng mga nasa gobyerno. Naku po. Yan na nga ba sinasabi ko sa inyo?
No, the Tres Marias pala to. Janet Garin, Stella Kimbo, tsaka Burnos. Matindi to. Kabilang na raw dito ang tila pagsasamantala sa kahinaan ng mga magsasaka, lalo't ang karamihan raw dito ay hindi nakakaunawa kung ano raw talaga ang benepisyong nararapat para sa kanila. At totoo, Sa halip na hindi wait lang. At totoo naman yun, no? Marami hong mga magsasaka, mga mangingisda, na hanggang ngayon, hindi ho nila alam kung ano pa yung mga dapat nilang matanggap at dapat nilang makuha galing sa ating ahensya, sa kanilang ahensya, sa ating gobyerno. Ang masama nito baka, kaya hindi natatanggap ng mga magsasaka at mangingisda yung mga karapat-dapat na mapunta sa kanila, baka yan na yung nakikita natin mga relos. Baka yun na nakikita natin mga bags, mga kotse, mga bulletproof. Baka yun na yun, ha? Okay, tuloy. Lagyan ng irigasyon, tila lalagyan pa raw ang isang lugar kahit na napakarami ng problema ng kanilang lupa. Hindi daw kasi nila naiintindihan ang pag-aaral. Speaking of irrigation project, ito, explain ko sa inyo. Isang irrigation project. Yung isang lugar doon na kahit hindi naman kailangan ng irrigation project, nilalagyan. Alam nyo kung bakit? Kasi kada project, alam nyo, ito kasi ako, construction worker ako eh. Bago ako naging vlogger, no? At nandyan yan sa video ko. Ito lang yun, no? Nung nag-construction ako, may nakita ako na napakapangit ng sistema. No? Kasi, biruin niya, yung project hawak ng engineer. No? So yung engineer ipapasa niya yon sa mga kontraktor. No? Yung mga kontraktor, dalawa ang kontraktor diyan, may admin at subcon. No? Yung admin na kontraktor, hahanap naman yan ng isa pang kontraktor na tinatawag na subcon. At yung ano na yon, yung contractor na yon, ibibigay niya yung project dun sa contractor na yon. Halimbawa, ang project ay court. Halimbawa lang court, no. Yung hahawakan ng subcon puro puro welding. Alam niyo naman cover court, 'di ba? Puro mga bakal 'yan, no? Masandamakmak ang weldingan diyan. So 'yun yung papakyawin nila. Ang masama ho dito, nagsimula yung project sa engineer, napunta sa contractor, pinasa sa contractor na subcon at pinasa pa ng subcon na contractor sa foreman. Lahat 'yan nagkakatkong yung mga 'yan. O sa madaling salita, binabawasan ho nila. Halimbawa, ang project ko ay nagkakahalaga ng 5 million. Pagbagsak sa contractor, magiging 3 million na lang. Pagbagsak sa subcon na contractor, magiging 2 million na lang. Hanggang sa parang nangyayari ay parang humihina or hindi masyadong matibay yung project dahil tinitipid sa materyales at puro pangkakatkong lang, puro pagnanakaw ang ginagawa. O yun yung mga nangyayari. Kaya etong mga politiko na to, gustong-gusto nila na maraming project. Akala nyo ba, porkit maraming project sa inyo tuwang-tuwa na kayo? Ha? Pero magpasalamat pa rin kayo kahit papano. Dahil yung ibang mga politiko sa iba't ibang lugar, pag maraming pinapagawa din, hindi din natin alam kung may ganyan silang style. Pero malay nyo naman, dami nagyayamanan ng mga congressman ngayon. Marami nagyayamanan na congressman at congresswoman ngayon. Pero hindi tayo magbibigay ng pangalan kung sino-sino sila. Parang kilala nyo naman, di ba? Gago! Oo, ganun yun Pero hindi ko sinasabi na lahat ng mga congressman ganyan. Pero napaka-okay din yun. Marami silang mga project. Kaso nga lang, hindi natin alam kung yung project na yun lahat ba ng pondo doon naibibigay. Baka mamaya sa isang simbahan or sa isang sabihin na natin na irrigation. Sa isang irrigation, ang estimate na pondo dyan is 5 million. Halimbawa lamang po ito yung 5 million, tapos ang mangyayari, titipirin sa materyales at
magiging ano na lang, magiging 3 million. So may kickback na 2 million. O, diba? Laki ng tubo. Tubong lugaw. Kaya galit sila ngayon kay Lenny. Hindi, joke lang. Wala yun. Hindi yung kasama, no? Okay, tuloy. Dating sa pagsasaka at tila pangungulimbat lang di umano ng pera at panglalamang sa kapwa ang kanilang ginagawa. Hindi na raw dadala ang mga mambabatas na ito dahil kung niloloko raw nila ang mga tao, hindi raw lulusot kay IPIC Party List Representative Sergio Dagohoc ang ginagawa nila sa tao. Partikular na sa Dinagat Island kung saan inilabas mismo ng kagalang-galang na representative ng IPIC Party List ang mga ebidensya na magpapatunay na ang perang nakalaan para sa benepisyo ng mga magsasaka ay hindi na pupunta sa dapat itong maging resulta dahil sa kanyang kahiyan. Iyari ka dito, Garin. Pupulbusin ka ng mga netizen. Ano to? Nag-walk out. Naku po, nag-walk out. Umalis panandalian sa nasabing plenaryo si John F. Garin nang ilabas pa ni APEC Party List Representative Congressman Sergio Dagohoc ang mga ebidensya magpapatunay na nasasayang ang pera ng taong bayan lalo't ang mga magsasaka ay hindi nakikinabang sa programang para sa kanila. Halimbawa, bakit nasasayang? Baka may mag-comment dyan, no? Jay, bakit nasasayang? Pinagawa naman pala. Ang pinupunto kasi dito, wala na ngang kwenta yung lupa na yun Wala na nga, hindi na nga matataniman yun. Parang sabihin na natin na baka laging mahina or mahina ang ani doon or baka tuyot yung lupa. Parang ang pangit na, may mga lupang ganun kahit na basa yan, kahit na yan ay mukhang basa at tuyot, kung pangit yung tubo ng pangit yung tubo ng palay dyan, or pananim, hindi talaga nila tataniman yan. Ngayon, ang pinupunto ho dito ni Congressman Dagohoc ay nasasayang yung project dahil hindi na nga ho tinataniman yung mga lugar na yon, pero nilalagyan pa ng flood control. Anong flood control tuloy? Ayun, hanggang ngayon nakatatak sa akin yung 5,500 na flood control. Sorry. Irrigation. So ibig sabihin, nasasayang nga naman yung pera doon na hindi alam ng mga mga magsasaka. Kung yung irrigation na yun, kung doon ibinaling sa mismong talagang mapapakinabangan ng mga kapwa natin Pilipino, ng mga magsasaka, mas okay naman, wala namang question doon. Pero sa ganitong pinakita nga ni Kong Dagohoc, medyo may rito, may paglalagyan dito si Kong Janet Garin. Maling-mali nga naman to. Ang katotohanan raw dito, tila taon-taon na lang niloloko ng gobyerno ang mga tao, partikular na ang mga magsasaka na nagpapakain sa mga Pilipino. Panoorin ang buong detalyadong balita kung saan panoorin natin. Dahil sa mga isiniwala ni Congressman Sergio Dagohoc na tila kabalbaran di umano ng Department of Agriculture sa taon-taong problema ng irigasyon ng magsasaka, sponsor ng masabing budget ng Department of Agriculture na si Janet Garin, hindi nakasagot sa patong-patong na revelasyon ni Congressman Sergio Dagohoc. Ito. Panoorin ang full video. Okay. Mr. Speaker, distinguished colleague, indeed, they are meeting, and we assure the Honorable No, Mr. Speaker, with all due respect to the good yes, sponsor. I will go to that, Mr. Speaker. The meeting is every Wednesday, and the basis is this. Ano pong criteria po ang tinatanong ko, Mr. Speaker? Kasi marami pong government agency na dumaan na sa scrutiny. Pero basta lang makasagot kung ano-anong sinasagot, kung minsan nagtuturuan. Ito, bulong ng bulong kay Garin. Manahimik ka munang pupal ka. Gago! Bulong ka ng bulong Naririnig ka sa mic. Ay masayang po yung, kung minsan inaabot kami dito ng alauna ng madaling araw, 12:00. Tapos nasayang lang
we should focus. Ba't hindi pwedeng pag-usapan ngayon, Janet Garin, kung pwede naman pag-usapan ngayon? Diba? Ba't umiiwas ka? Na we should focus on issues and answers na mapakinabangan ng ating mga kababayan. National irrigation, mapupunta na naman parang dinagat. Oh, I have here a complete picture ng mga lahat ng mga irrigation na nire-report ng inyong satellite office na completed, accepted, may turnover. Pumirma ang mga beneficiary. Hindi nga nila alam yung pinirmahan nila. Instead, pinaran, puntahan mo doon. Nasyonal lang. Walang irigasyon dahil walang tubig. Nasyonal lang na natira. Para tong water district, pag tag-araw, district na lang ang matitira, wala nang water. Ito, I have a complete picture. Oo nga naman. Gago rin eh. Gago ka rin ha, sir. Kung dago ka, lapit mo ha. Napatawa mo ako dun ha. Pagkatapos, nandito ba si Mrs. Lariba? Si Miss Lariba? Ito ba yung Miss Lariba? Yang taon-taon, last year, Mr. Speaker, Miss Lariba is in the pinasabit din field. tong report na to. Para bang hindi ako taga roon at hindi ko pinuntahan yung area na yon na mag-submit ng mga dokumento na she is lying. So Miss Lariba, Mr. Speaker, is in the field office and is not In the field or in her air-conditioned office only. Boom! Mr. Speaker, distinguished sponsor, Napatawa. Walang niya, supalpal si Garin dito. Napatawa na lang siya eh. mayroon bang pamamaraan ang pamunuan ng National Irrigation Administration to validate the reports of the field personnel? Mayroon bang pamamaraan? Kasi kung mayroon, bakit hindi nila nakita na mali yung nire-report nila Riba? Paki-comment nga po, subscribe nyo Showbiz Fanatics. Paki-comment nyo nga po diyan kung saang distrito ito si Kong Dago. Kong galupit ha. Mr. Speaker, I move that we recognize the Honorable Sergio C. Dagoc of the APEC Party List for his interpellation. The Honorable Sergio Dagoc. Dito tayo. Nananadya yung ibang mga tao dyan sa National Irrigation. I'm talking of National Irrigation reports. Masama po ang loob ko, Mr. Speaker, Madam Sponsor, pero ganito na lang. Nag-uusap po ba, Mr. Speaker, Madam Sponsor, yung Department of Agriculture at National Irrigation Administration in as far as the implementation of Yun. Panoorin nyo na lang doon kay Showbiz Fanatics yun ha. Oo, pero tongin na, no? Yan ang mahirap dyan eh. Yan ang mahirap dyan yung ganitong nangyayari dahil, alam mo yun, alam niyo yung tipong dapat mapakinabang. Ang pinupunto kasi dito ni sino to? Sino ba to? Ni Dagook ay mapakinabangan ng taong bayan sana, ng mga magsasaka. Kaso nga lang wala nga tubig eh. So anong napakapangit nung ginagawa ni Garin na yun. At hindi niya maipaliwanag, no? Eto, ano ba tong hopya na to? Panoorin ko nga to. Ay, wait lang ha, bago tayo mapunta dun sa tong hopya na to. Kasi pag usapang hopya, si Benny Abante yan eh. Si Nikki Coseting. Nakakahiya pati hopya. Yan, ano kaya? Pag nakakahiya daw pati hopya, naku po, yari tayo dito. Ito, panoorin natin. Ano kaya to? Kay Benny Abante to eh. Sir, ano po ang panawagan ninyo sa inyo pong mga kapwa o mambabatas, mga nakasama, naging kasama dyan po sa Kongreso? Kung in aid of legislation, yung mga tanong, halimbawa, tungkol sa hopya, tungkol sa mga... siguro, kasi I don't even look at it as funny. I find it very, very embarrassing as a Filipino. Ayun.
Ay, subscribe po Buster TV po. Uy, ba't nawala? Buster TV pa, subscribe. Kahit ako napapaisip ako, ba't may mga tanong dahil sa hopya? Tagapakinig. Apo. Senator, actually, hindi lang naman ho kayo nakakapansin ho nito. Kahit yung ating mga netizen, yung ating pong mga kababayan, ay tila nauumay na dito sa... Tila, talagang nauumay na. Umay na kami sa pagmumuka at dapat nga tinatanggal na yung mga yun eh. Eh sandamakmak pala, lahat pa lang ng mga yan eh, may mga kaso pala. O sabi ni Sandra Cam yan na hindi sa akin galing yan. Gago! Umay na talaga. Tila walang katapusan na pagdinig ng Kongreso, hindi nga dito sa Pogo, particular kay Alice Go. Ano masasabi ninyo dito sa eto? Sabi nga ni Cynthia Villar, mamatay na sila doon kay Alice Go. Ayan, sa Senate, meron pa rin pagdinig, Senator Nick. Ano pong reaction nyo rito? Marami po akong hindi napapanood, pero yung konting mga eksena na nakikita ko, yung unang reaction ko ay pagkalungkot. No? Nakakalungkot dahil at nakakahiya rin. Dahil tayo po ay merong karangalan bilang mga mamamayang Pilipino, ang ating bansa dapat meron ding karangalan. Tapos nung nakita ko yung mga ibang eksena o yung mga ibang hearing, ayan. Minsan nahihiya po ako eh. Kasi siguro kailangan din natin isipin na hindi lamang ang audience yung ating botante. Yung ating audience ay ang buong mundo. Lalo na ngayon may social media, kahit sino pwede manood ng YouTube, pwede pumunta sa mga iba't ibang network. Tapos mapapanood ng itiga-ibang bansa yung mga congressman natin, ang tinanong sa resource person ay hopya. Nakakahiya din talaga, no? Ay, panoorin nyo na lang yan kay Buster TV. At ito, mapunta na tayo dito sa yung suntukan sa Congress. Saan na yun? Yung suntukan sa Congress. Ito, ho. Ayan, ha? Mga congressman. Sino kaya itong nagpang-abot? Parang si Paduano tong isa, Parang si Paduano yung isa. Ilakayan natin, Parang si Paduano tong isa. Hindi ko alam kung si Paduano o sino itong nag-away-away. Okay, play! Yan, no? Tanggalan natin sounds, maingay. Sino to? Sino tong dalawang congressman na to? Yan, no? Hindi marinig din eh, pero parang wala namang mura. Pero nagkahablutan eh. Nagkasabunutan eh. Sabi niya, gago ka pala eh. Parehas tayo. Okay. Oo, sabi niya. Parehas lang tayo, malakas mangurakot. Okay, magkano relo mo? Ito, 1 million. Sa akin, 5 million, tanga. Sinihinila na yung isa. Gusto pang sumugod ng isa, gusto pang sumugod ni Nobita. Sino yan? Sinong congressman to? Grabe. Tingnan nga natin mamaya sa comment kung sino itong mga to. Grabe, no? Ulitin natin yung video. Ito, siguro nagka-diskusyonan to mga kabiyaya, mga banateros dahil sa pamahalan ng kanilang mga relo or pamahalan ng sasakyan or pamahalan ng mga bag. Sabi niya, yung relo ko 2.7 million. Sabi niya, tanga, ang baba niyan. Sa akin, 3.7 million. Rolex with the submarine and with the rice cooker. Gago! Rice cooker ang putang ina. Okay. Yan ha? Hindi, ang yabang mo. Walang ganon. Yung sa akin, yung relo ko, 4.2 million with Ibana Alawi. Gago! Ayan, nagkagirian, Diba? Tuntukan, Inablot ni nanghablot yung isang congressman, Sino kaya mga congressman? Tingnan natin sa comment section. Sabi ni John D.L. Pahares, ganyan din mag-away ang mga buhaya sa wild.
Gago. Ginawa mo lang mga ano to, national, o, bigyan ng tig-isang balisong mga yan. Sabi ni Malibato, dito, wala nang dignidad ng mga nakakataas na, nakakataas gobyerno natin. O, ano kaya ang pinagkaguluhan ng mga buhaya? Malamang yung golds. Malamang yung gold service. Serve. Gold serve na ibinenta. Hindi daw per ang hatian. Gago to. Katutuloy ng Siraulo tong si Maria Ann Zamora. Pwede rin, no? Oo nga, baka sinasabi nung isang congressman, hayop ka. 10 million sa akin, tapos pagdating sa'yo, 15. Kupal ka ba? Gago! Sabi nung isa, ako yung palaging bida-bida. Palagi akong bumabanat sa mga Duterte. Tapos mababa yung sa akin. Hindi pa pwede yun. Gago! Hindi pa pwede yun. May point tong si Maria Ana Zamora. O eto, ubusin nyo na lahat ng pera sa kaban ng bayan. Total, okay lang sa Pilipino yan. Gawain nyo, hindi nagre-react ang gold sa Central Bank, binenta nyo pa. Kahit buong Pilipinas, ibenta nyo na din. Okay lang sa mga Pilipino yan. Lalo na ang mga senador, mga bahag ang mga buntot. Gago! Sabi ni Pulante Magina, grabe naman yun. Ang hard mo naman sa mga senator. Kahit totoo yun. Huwag naman na i-post agad. Where is the president? Aba, may presidente ba tayo? Huwag nyo kasi iboto yung mga yan. Puro kayo ganyan. Budget hearing po yan. FYI, yung mga di kalyado ayaw nabigyan ng ayun lang, ito na, lumabas na. Budget hearing po ito. Parang kay Parang kay Marcoleta at Paduano ang datingan. Ito. Sabi ni Joel Serrano. Paano ba lakihan to? Sabi ni Joel Serrano, budget hearing po yan. FYI, yung mga di kaalyado ayaw na bigyan ng pansin ng majority. Siyempre sila nakaupo, sila ang masusunod. 25 billion sa taong 2025 po ang budget ng Maynila na ipinasa ng kasalukuyang administrasyon. Gago! Grabe naman to. So bagay nakikita naman natin. Diba? Napapansin naman natin. Obvious naman na kapag hindi ka aliado, hindi ka talaga pagsasalitain katulad nung yung ginawa nila kay Marcoleta. Diba? Ito pala yun, 25 billion sa taong 2025 ang pinagkadiskusyonan dito sa hayop na to. Yun pala yun. Kaya naman pala. Joel Serrano, grabe ang laki. I move to side in contempt. Any objection? Gago to si Rudy, Rudy Gabayan, no? Si Raulo ka. Yan, nagkahablutan malamang yung nagagalit diyan yung bida-bida. Yung todo sip-sip. May baka nagpapa-impress para mabahagian ng gold. Ay, nako. At ito naman, panoorin naman natin yung kay Escudero. Tsaka kay anong gusto mo? Ito ba yun? Ito, may mura pa to. Maganda to, may mura. Ito. Anong gusto mo? Sabi niya. Anong gusto mo? Gusto mo, sabunutan tayo eh. Ito, anong gusto mo? Ito, panoorin ho natin yung sagutan ni Subiri at ni Cayetano, no? Play. You have one day. No, don't give me that. Don't finish it then, pare. Pag lugar mo, ilang beses ka nakiusap sa akin eh. Huwag mo ako sigawan. Ilang beses ka rin nakiusap. Huwag mo ako sigawan.
Hanggang doon na. Ikaw naman kasi Subiri, naninigaw ka eh. Nag-abroad ka ba eh? Anong gusto mo? Anong gusto mo? Alala po ang nagsalita po dito ng anong gusto mo, ang nauna po ay si Subiri. Hindi lang ho narinig, pero ang nauna po dito nagsalita ng anong gusto mo, si Subiri ho nagsalita. Hindi po si Cayetano ha. Okay, play. Sindak ka lang sindak dito eh. Bakit? Sisigawan mo ako ng pakialam mo. Wala akong pakialam sa boboto dun eh. Sinabi mo yun. Interest mo lang iniisip ko eh. Upo ka na kayo! Sabi ko sa'yo, Karen, baka pwede makiusap. This is too important. No, under the rules. Yun, no? Sige, hindi alam, eto, pinagtataka ko na to Ba't palagi may kaaway si Subiri? Nung nakaraan, nakaaway nito si Revilla. Diba? Si Bong Revilla. Kung nakalimutan ko yung kataga na iniwan ni Subiri nun eh. So may nakaaway niya si Revilla. Ngayon, si Cayetano naman. Baka may attitude talaga tong tuta ni Marcos. Ay, Gago! Sorry, nadulas ako. Hindi, nakita ko kasi dito eh. May nakita akong video eh. Baka sabihin nyo, Jay Guevara, grabe ka rin, tuta ni Marcos ka naman. Hindi, may nakita akong video to. Pakita ko sa inyo yung thumbnail Akala nyo, nagbibiro ako Yan, tingnan nyo sa gilid. Ayan, Ito tingnan natin, Pilipinas Outsider. Yan, tuta ni Marcos. Diba? Ay mo, chicks to Sino to? Hoy! Wait lang. Chicks to guys dito makita yung forever to. Charot. Ayan tuta ni Marcos. Grabe ang thumbnail. Magaya nga tuta ni Marcos. Yan baka sabihin nyo yan napromote na kita PO. Yan, nalang may kokomento nyo rito Hype na yan, puro na lang ganyan tangina, masaklap dun sa Congress pag hindi ka nila kaalyado, hindi ka pagsasalitain tingnan nyo yung kay Marcoleta, diba? Hindi siya kaalyado nung mga the Crocs in the Imbornal bigla siyang pinatahimik tapos sinindak-sindak siya ni Paduan bakit sabi niya NPA ako, iglesia ka ay no. Yung nga lang, nakakahiya itong mga ganitong pangyayari dahil sunod-sunod kung may suntukan, muntik magsuntukan sa Senado, may muntik magsuntukan din sa Congress. Siyempre, hindi magpapatalo yung mga yun. Yung mga buhaya dun sa Congress. Siyempre, dapat trending din sila. Sayang yung publicity. Wow. Hindi pala publicity, expose. Gago! Anong tawag doon, para mapansin sila ng mga tao. So yun, anong may kukomento nyo mga banateros, mga kabiyaya, comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, nabilaukan pa ako. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So, pakipindot na lang din po yung super chat dyan, super thanks, and join button. Ang gusto lang naman, walang pilitan. So yun, ingat po kayo palagi and God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.